Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Huwag na nating palampasin ito. Kristan, tinanggap na ang hamon ni Attorney Libayan. Grabe bakbakan na ito mga kababayan. Huwag na nating patagalin, no? Talagang ano ito, attorney versus political analyst mga kababayan. Let's go, umpisahan na natin kung paano durugin ni Attorney Libayan tong si Kristan. But, whoa. Sorry. I don't know what just, What just happened? sandali lang. Daming mga glitches, ano? Okay. It So, happens. alright, so ito na. So anyway, so sa mga nakikinig, yung punto ko lang talaga dito is I felt that it's the Supreme Court that actually acted unconstitutionally as compared to the claim that it's the Congress who acted unconstitutionally because of the fact that nagkaroon sila ng judicial over. Ang punto nga nila, sinasabi nila na to be able for the Supreme Court to intervene, kailangan may grave abuse of discretion. So the question is, nagkaroon ba ng grave abuse of discretion? And based on the Supreme Court ruling, ang lumalabas dito, may dalawa silang puntong nilalabas. Number one, the one-year bar rule. Number two, yung due process. At yun ang dalawang rason na binigay nila kung bakit sinabi nila nagkaroon ng grave abuse of discretion. So those are the points I want to make, and I'd love to now hear attorney's point on this, and then we can talk about the details of this moving forward. Okay, attorney, go ahead. Okay, thank you very much. Actually, yun na naman na narinig ko kay paring Kristan, no? Yung feel niya. Well, I'm sorry to break it to you, the law has no feelings. So kahit yung feelings mo, hindi ito i-consider. And the law does not consider the feelings also of those who are involved in a case. Kaya nga, impartial siya eh. It's automatic that in every ruling, there is a disgruntled person. Ibig sabihin, yung losing side, talagang magiging malungkot yan. Yung losing side, talagang magrereklamo yan. Pero that does not give you the permission to actually trample on the Supreme Court, to actually attack the Supreme Court, sabihin, bawasan nyo yung confidence ng mga tao sa Supreme Court in saying na mali sila. And what is worse is the people who are saying na mali yung Supreme Court, they don't actually understand the law. That's why people who actually are in law practice undergo a lot of training. The very reason is because you don't only master your knowledge with the law, you also master your emotions. Why? Because whenever you act with your emotions in relation to the law, then definitely you'll be at the losing side. Ngayon, itong Supreme Court, sinabi mo na sila ay unconstitutional sa kanilang ginawa. Ngayon, sila din ang magsasabi niyan. O sino ang magsasabi? 'Di ba? Kasi nga, ito yung issue dyan. All these three branches of the government, meron silang kanya-kanyang role. Sinasabi nyo na kailangan irespeto ng Supreme Court ang role ng House of Representatives to initiate impeachment complaints, di ba? That's given. The Supreme Court actually was clear on that. Pero you are not respecting the role also of the Supreme Court to review whether or not matters that are undergone or undertaken by any of the institutionalities of the government or people working under the government if they are unconstitutional. So yun, yung Supreme Court 13-0, it's clear as day. Walang nag-dissent. So sino pa ang mas pinakamagaling sa kanila? Siguro, tignan natin ngayon. Okay. Okay. So we can start with the your answer in regards to that, Mr. Tan. I'm going to set up the timer in 5 minutes and go. Okay. So, attorney, maganda yung mga sinabi mo, no? Pero I'd like to answer, siguro maybe I'd love to ask you a question. Siguro yun na lang, ano? Do you think ba that the Supreme Court has the authority to
interpret the internal rules of Congress. At tingin mo ba may grave abuse of discretion ng Congress? Siguro yun na lang muna. Tingin mo ba may grave abuse of discretion ng ating Kongreso? Well, interpretation of the internal rules of the Congress, of course, wala. 'Di ba? Ngayon, yung tingin ko kung may grave abuse of discretion na ginawa dun sa Kongreso, maybe in the matter of, well, in its generic sense, in the matter of not giving due process. Yun. Okay. Okay. So when you say not giving due process, which part of the due process ang hindi binigay sa ating respondent? Well, due process is very simple naman eh. Due process is the right to be heard. If you read the decision of the Supreme Court, sinabi doon na dapat nagkaroon ng pagkakataon itong si Sara Duterte na makita, mabasa yung complaint, sumagot man lang, tapos at least naman itong mga House of Representatives, and not only 1/3 of them, but all of them as a collegial body should have deliberated. Dapat nag-usap-usap sila. You are representatives of the people. You are a collegial body. Ang isang ang isang House of Representatives, hindi yan individually. Iba yan. Pag individual ka, hindi ka House of Representatives. You are not a collegial body. So if you are actually asking for the voice of the people, it is the voice of the House of Representatives as a collegial body. So yun ang dapat ginawa nila. Okay. So, nung sinabi mo na hindi nila ginawa dahil hindi nila binigyan ng pagkakataon yung respondent sumagot at mag-explain, saan niya nakalagay sa Section 3 ng ating Article 11, which is the accountability of public officers in the Constitution? Okay, ito Which kasi. section is it and which paragraph? Okay. Ito sinasabi mo na section tsaka paragraph, you are misled Yes. again. Okay? Okay. The issue here is the Constitution, correct? Yes. Dan sa Constitution, merong Bill of Rights, correct? Yes. Okay, the Bill of Rights said, no person should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang sinabi ng Absolutely. Supreme Court dyan, hindi mo pwedeng ihiwalay yan. Sinabi rin ng Supreme Court doon sa decision, in all stages of the impeachment, due process must be observed. Why? Because that is a mandate of the Constitution. Pakiulit lang ulit yung sinabi mo about the due process. Yung description, yung sinabi mo. No person should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Okay. Right. Will Sara Duterte be deprived of life, liberty, or life, liberty, or property with the impeachment? Yeah, well, essentially, pag titignan mo kasi, no, ang trabaho, property. Why? Because even if they are public servants, they don't have a right, okay, to that particular position, kasi nga, that is a public position, pero when it comes to their salaries, when it comes to their compensation, because of course, that those are also due compensation sa kanila, kapag tatanggalin mo sila unreasonably, it is also not allowed by the Constitution. That's why even public servants, okay, although hindi sila under ZADOLE, they are under the Civil Service Commission, they are also removed in relation to due process. Okay, so with regards to due process kasi lahat yan may tamang panahon kung kailan mag-explain. At pag tinignan natin yung Section 3 and even the internal rules of Congress, nakalagay naman dito that the respondent will have a chance to be able to explain their side and present evidence to support their case pagdating na sa Committee on Justice. Pag na-verify and na-endorse yung complaint from after the 10 session days, then na-refer na yan sa Committee on Justice. Pero, kung makakuha kasi yan ng one-third signatures ng ating Congress, then diretso na yan, matatransmit na yan sa Senado, where, in the Senate trial, magkakaroon ng opportunity yung ating respondent na i-defend yung sarili niya. Ganun lang naman talaga yung proseso, and it's always been like that. So, what part of this was hindi na-afford ng due process? If you think about it, hindi nga tayo umabot sa punto na makakaroon ng Senate trial para ma-explain niya yung side niya. Ito kasi, you are misled. Already hit 5 minutes, so Okay, let's let's answer that. Yeah. Yes, please. Okay. So, ito kasi, you are misled again. Ngayon, yung sinasabi nyo na internal rules, the Constitution, okay, is
above and mightier than all internal rules. Okay? Tapos, aside from that, we are not talking about the internal rules here, but we are talking about the Constitution. Bakit? Kasi nga, the internal rules of any tribunal still cannot violate the Constitution because it contains the basic rights of every individual. So, it reigns paramount. Kaya nga, that's the mother of all laws. Pag violate mo yung Constitution, no matter what you are doing, well, hindi tama yan. So sa Article 11 is part of the Constitution, is that right? It is part of the Constitution. Okay. So, kung ganon, kung parte yan ng Constitution, sa nangyari ngayon, lumalabas, parang sinundan naman nila yung Constitution according to every single paragraph on Section 3. Unless nga hindi ako nakita or mali yung pagka-interpret ko, attorney, wala ako nakikita dito na ginawa nila silang mali. Kasi, and you've heard me say this naman, na yung nasampa yung tatlong impeachment complaint. Tapos, within the 10 session days, hindi pa naman nag-expire yung 10 session days, may pumasok na 4th impeachment complaint. And the 4th impeachment complaint got 1/3 of the House to sign it. Therefore, tumuloy na yan sa Senate. According to the rules, yan ang kailangan mangyari. It has to be transmitted immediately. Ngayon, I argue that if, for example, tinuloy nila yung tatlong impeachment complaint after na-transmit na sa Senate at na-initiate na yung impeachment proceedings, edi sa ganun, Kongreso mismo ang magva-violate nung one-bar rule, one impeachment rule, pag pinatuloy nila yung tatlo. That's why they had to archive it. Okay. Pwede ko pa bang sagutin yon o time is up na? Yeah, I'll just allow it na. Okay. Just go ahead and answer that, and then we'll have it on your side naman. Okay, Attorney ito Divine. kasi yung issue diyan talaga. What you don't understand is the Supreme Court is the final arbiter and yung Supreme Court ang talagang tumitingin sa batas para masunod lahat ito. Meron tayong rule na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So ang nangyayari kasi dito, there is actually unfairness if the Secretary General will be given that power. Pag titignan mo kasi, ang pinaka-issue dito na sinabi rin ng Supreme Court, dyan sa sinasabi nyo na pagtago at saka pag-archive, okay, pagtago at saka pag-archive is the Secretary General, sinabi niya na dahil walang sinabi sa akin kung kailan ko itra-transmit at ang nakalagay lang doon ay immediately, ibig sabihin, kaya kong i-transmit yan anytime I want. Di ba? Nagkaroon siya ng declaration na ganun doon sa mga interviews niya sa media. Ngayon, doon pa lang makikita na natin na hindi member naman ng House of Representatives itong Secretary General. Why does the Secretary General not have that much of a control? Diba? Doon pa lang makikita na natin yung problema. Ngayon, doon sa sinasabi nyo naman na walang violation kasi nga in-archive nila, sinabi ng Supreme Court at sinagot yan. There was inaction. It's unfair naman kasi if there is an inaction and eventually dismissal of complaints, it can go the other way around. Paano kapag yung mga malalakas na complaints ay yung in-archive? Paano pag yun ang in-archive? Di magrereklamo naman yung kabila kasi bakit yung weak na complaint ang pinapasok nyo? Di ba? So, if you will actually let the House of Representatives, especially the Secretary General, have that discretion, kayang-kaya niyang salain. Tropa ko ba si Presidente? Tropa ko ba si Vice President? Ay, tropa ko yan. O sige, ang ipapasa ko, yung pinakamahina. O kaya, ang gagawin nila, tropa ng buong House of Representatives, itong Vice President natin, anong gawin natin? I-archive natin lahat. So, ano na mangyayari? If they are given that Parang nagle-lecture tuloy si attorney ng estudyante. Parang hindi na to debate, guys eh. Parang lecture. Yung bang parang nagtuturo ng estudyante sa eskwelahan. power at binigyan sila ng kapangyarihan na gawin yon, then there will be no impeachment process. Sila Right. na lang ang magde-decide. Okay. Sorry. So let's have yung moment naman para kay Attorney Divine. We have 5 minutes, so we're going to start the counter now. Okay. Sige, ako naman. Let's start doon sa initiation.
Okay? Ngayon, kasi sinasabi nyo no, na okay naman yung ginawa ng House of Representatives at walang problema. My first question with you, for you is, ano ba ang ibig sabihin ng immediately doon sa role ng Secretary General sa pag-transmit o pag-endorse niya sa Committee on Justice ng impeachment complaints? Right. Saan nakalagay yung immediately sa articles of impeachment? Ay sa Constitution sorry, yun, Article 11. Sa Constitution yon. Sa Constitution nakalagay? nakalagay diyan na dapat kapag merong complaint na pinasa, well, hindi ko kasi matandaan yung exact na provision eh. Pero trust me Okay. on this one, sinabi dito na it must be transmitted or endorsed Okay. immediately to the Committee on Justice. Yeah. So if it's okay, I'll read it Section 3 paragraph 2 nakalagay dito a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or any citizen upon a resolution or endorsement by the member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Then the committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Wala dito nakalagay na immediately. So, yung akin lang, malinaw lang kasi dito na nakalagay that they have to do it within 10 session days. And if they do it within 10 session days, then they're compliant with the Constitution. So, okay, sige. Pero meron 'yon. Doon na lang tayo doon sa alam mo, okay? Ito na lang. Kasi iba yung sinasite mo eh. I'm sorry, hindi ko kasi kabisado yung citation na 'yon. Pero It's okay. Section 3 lang yung binasa mo. Hindi yung Section 3 yung inaano ko. Sabi dito sa comment section, pero meron 'yon. Nandun sa decision 'yon eh. Page 59 of the Supreme Court decision. Pero sige kasi hindi mo naman kabisado 'yon. Let's GG dito si Krista, no? Tingnan nyo yung damit ni Attorney Libayan. Nakasan Goku no? Talagang pinaghandaan mga kababayan. let's move on to the topic na lang na ano. Ano bang pinakakabisado mong topic dito sa usapan na ito para doon ko na lang titira yung mga I'm okay with all of it. Siguro para lang kasi yung point ko lang dito is that the House followed kasi the rules na 10 session days. Ngayon, kung lumampas sila sa 10 session days, may ibang usapan na yan. I think we will both agree na pag lumampas sila sa 10 session days, tapos sa 3 session days nila, hindi pala sinabit sa Committee on Justice, ni-refer, then that would be in violation na of their constitutional duty to hold this pero officer to account, sige. di ba? Wait. Pero kasi umabot naman within the 10 session kaya days. nga ito nga in-issue ba ng Supreme Court kasi ba yung 10 session days na yan o hindi? It's on the Constitution. So, Constitution, Hindi, in my opinion, reigns is supreme. that an issue doon sa Supreme Court decision or not? Okay, good question. Actually, Diba? hindi yung 10 session days Sandali. yung... You answer first, yes or no. Is Yes. it an issue doon para makuha ko kung ano yung magiging Yes. sagot mo? Is it an issue doon sa Supreme Court decision or not? Not the 10 session days, no. Correct, 'di ba? So why are we talking But about your it? issue was immediately, sabi mo. Wait. Kaya nga, pero so why are we talking about it if it is not Ito na guys, umiinit na. actually an issue that was tackled upon by the Supreme Court? Ito kasi ang problema sa inyo. Ang nangyayari sa inyo, nagkakaroon kayo ng straw man. Naglalagay kayo, nagsasabi kayo ng ginawa ng Supreme Court na hindi naman nila ginawa. Parang yan. 'Di ba? Okay, I'll proceed to my next question. Tawa-tawa Ngayon, Yes, please. Tawa-tawa na lang si Kristan, mga kababayan. Nakalagay din doon sa Supreme Court decision na Mm. mas maganda sana kung ang ginawa ng Congress ay kinonsolidate yung mga petitions. Do you agree with that or not? Tapos, ano bang ibig sabihin ng consolidation sa'yo? Sure.
I don't think it makes a difference whether they consolidated or not. But they have the right to consolidate. Nakalagay din yan sa ruling ng Supreme Court na pwedeng i-consolidate. But do they have to do it? No, they don't. Hindi, pero yung Wala nga naman tanong ko nakalagay sa'yo, na kailangan i-consolidate. ano ba ang definition mo ng consolidation? Putting together all the different complaints and the pieces of it to have one complaint. Paano nila ipuput together? Kasi By napanood ko yung writing it ano nyo together. Napanood ko yung live Yeah. stream nyo ba yung video nyo Yep. ni Yep. ni Mr. Llamas, and Pero again, attorney, kasi hindi naman natin alam kung kinonsolidate ba o hindi. Kasi chine-check ko rin kung may any interviews done with the Congress that they said they consolidated or not. so, pero sa iyo kasi, let's not talk about them. Let's talk about you, because I want to Sure. pick your brain at this moment. Just, Kasi just nga- to let you know, Sure. you already hit your 5 minutes, Mr. Libayan. Pero let's try to close it up for this. Okay. So kasi ito kasi 'yon, no. Sinabi nyo dun sa consolidation na de facto, 'di ba? You agreed with your partner na si Llamas na de facto na consolidate kasi kumuha kayo ng pieces from the different complaints, tapos na nagawa yung parang fourth impeachment Okay. complaint. Tama ba? Sure, we can play that scenario if you want. Sure, go So you ahead. can't remember. No, I don't. But we can. I don't mind if you believe Yeah, that but sinasabi will you ko they trust me? consolidated. Ganun talaga I'm yung okay with that sinabi nyo, and argument. I remember it very Yeah. well, even if you Sure. play it or not. Yeah, go. So what's the point? What are you trying to at what point are you trying to come across? So yung sinasabi ko nga sa inyo, na sinasabi nyo na hindi pwedeng i-consolidate doon sa pagkakataon na yon. O kaya, Sinabi namin hindi pwede consolidate? hindi. Ang sinabi nyo kasi, yung parang, well, hindi naman technically, directly, I'm sorry, hindi nyo sinabing hindi pwedeng i-consolidate. Kasi nga, ang problema ko, mali ang definition nyo sa consolidation. So, when you are talking about it, it's actually wrong. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, we are doing this for educational purposes, because you are Absolutely. actually spreading misinformation doon sa mga tao. Kaya nga I'm asking you about consolidation for you Sure. to also correct yourself, because it is not Absolutely. good, 'di ba? It is not good for people to actually learn it from you and learn the wrong thing. So what are you asking me, attorney, para I can answer you? Ano po yung I'm punto I'm nyo asking na you about pinaparating nyo? consolidation and what you think about it, because like I said, we don't want the Okay. people to be misled, especially your viewers. Absolutely. Diba? Okay, So what do you think about consolidation? How is Sure. consolidation done? I'm sorry, what was the question? The last question? What is consolidation to you, and how is it done? Okay. So consolidation is putting together the previous impeachment complaints and then putting it into one. That's Who will do that? That's how I understand consolidation. Who will do that? Who will do that? The House? Again, So you're not sure? again, no, I'm not sure actually. But why does Exactly. that matter? I'm curious. Kasi think about it. Whether they were consolidated or not, wala naman nakalagay na hindi pwedeng i-consolidate. Pero that's my Right? point kasi. You're not sure about the things that you are saying. And you are Are saying you that sure the ba? Supreme Court is... Sige, I'm I'll very ask you sure. that question. I'm very sure. Ano, Well, na-consolidate or hindi? Ha? Gentlemen, Hindi kinonsolidate. I mean, what's Oh, yun. Okay. So, hindi. O, anong punto mo? I want to correct the wrong information that you are telling the people about the law. No. Kasi yun. The question, sorry. I don't mean to interrupt. I'm sorry. Go ahead. Yeah, yun yung punto ko doon. Kasi nga, the very reason Oo, so- why nagkaroon ng hamon na ganito is for you to correct me and for me to correct you. And for the people Yep. to benefit from it. Right? That's why Absolutely. I'm asking you those And that- questions. Okay. Okay, So, with sige. regards to the consolidation, the question was, is it legal to consolidate or not? That was the question. No, my I question is, do you know consolidation and who does the consolidation? Who does the consolidation and what is consolidation? Consolidation, again, is putting together the impeachment complaints into one impeachment complaint.
Again, I'm not That's sure. wrong. Yeah, you're not Okay, sure. That's okay, why. And you're telling the Supreme No, I'm Court not that sure they what are your wrong. point is. Di ba? Okay, I'm not sure I what guess your point we're going is. ano eh. Okay, I think sige, we're also sige. going Let's- back and forth now. Yeah, we're dun going in sa circles. House Resolution. Okay, Yeah, okay. we're going No, out yung of topic. moderator. So, yeah, it's all good, attorney. So, we'll give you the chance for this one, Mr. Tan. You have 5 minutes and go. Sige. So, anyway, yung siguro magandang pag-usapan natin ngayon is, yun na nga, kailan ba na, I don't know if this is an issue with you, attorney, or not, pero it might be, kasi I've heard arguments nga na sinasabi nila na dapat ang initiated is impeachment proceedings initiated happens when a complaint is filed and referred. And the other side is saying, the Supreme Court is now changing that very definition and now saying filed na lang, hindi na kailangan daw i-refer. At yung pagkapalit nun is interesting to me dahil ginagawa nila ngayon na retroactive yung pagpalit ng kanilang interpretation. That's their own interpretation from yung Francisco ruling eh. So kaya nagulat ako na ginawa nila yung pagpalit ng interpretation. And I want to add na dahil pinalitan yung interpretation na to, ang magiging problema nga natin ngayon ay basta na lang kahit sino pwede na ngayon mag-file at ma-trigger yung 1-year bar rule. Okay. That's, So I'll keep it to 2 points para lang Okay, we sige, can sige. That's a very good question, actually. Ito lang, no? Like I said, you guys are misled again. Okay? Yung Supreme Court, hindi Ito guys, maraming nagtatanong dito yung about sa yung sa bar rule, 1-year bar rule. So panoorin natin kasi marami din ako napapanood dito sa TikTok. Paano yung mga ordinaryong tao na gustong mag-file? Ibig sabihin, kailangan mag-usap-usap daw muna yung yung mga magpa-file para hindi magsabay-sabay yung kanilang reklamo. Pero ito, pakinggan natin yung paliwanag ni Attorney Libayan. Napaka ganda ng paliwanag niya dito. niya pinalitan yung Francisco ruling. In fact, nagkaroon ng enhancement doon sa trigger ng 1-year bar rule. Okay? So, to explain it to you, no, ang nangyari dyan, kailan magkakaroon o matitrigger ang 1-year bar rule? Number 1, when the impeachment complaint is initiated. Francisco. Diba? When the impeachment proceeding is initiated, not complaint. Well, yeah. Sige. Well, Francisco. Basta, number 1 is Francisco. Diba? Yes. Supreme Court. Actually, sinight din nila yon doon sa kanilang Supreme ruling. Doon sa Duterte versus House of Representatives, which is the current case that we are talking about, okay, they did not speak about initiation there. Correct? Ang sinabi nila, inaction and adjournment of the Congress. That triggered the 1-year bar rule in relation to the Constitution. Kasi nga, ang sabi niya doon, the cases that were archived were effectively dismissed. Correct? So, you don't see any initiation there. You don't see any modification from the Francisco, but there is actually an addition, supplement to when the 1-year bar rule will be triggered. And also in the decision, sinabi na dapat magkaroon ng due process. So, mali kasi yung pagkaintindi ng mga tao in relation to the Francisco ruling. It was not actually modified. It's still there. Okay? It will still be deemed initiated kung gumalaw yung elemento doon sa Francisco. Ngayon, pag Sara Duterte versus House of Representatives, gagalaw na rin yung 1-year bar rule. Ganon yun. Okay. So you raised 2 points, One was the inaction. So we go back to that argument kung nagkaroon ba ng inaction. Kasi ang tanong ko lang, within the 10 session days, hindi tayo umabot, di ba? Kasi bakit tayo hindi umabot? Well, ewan ko, wala ako dun eh.
What happened that caused the three impeachment complaints to be archived? Well, in action, then action, then Because of archival. no, because there was a fourth impeachment complaint that received over one-third signatory. So because there was one-third signatories with that fourth impeachment complaint, kailangan nila yun i-transmit agad. Agad yun That has to happen immediately, sent to Senate. Because of that, they cannot act on the three. Kasi pag gumalaw ang Kongreso natin doon sa tatlong impeachment complaint at inendorso yan sa Committee on Justice, then lalabag sila sa one-year rule. Okay, so kunwari ito nga, I'll help you here. Kung in-endorse nila, tapos lalabag sila sa one-year bar rule, di ba? So, effectively, madidismiss yung tatlo. Di ba? No, magte-take effect yung one-year bar rule and then sasabihin hindi pwede, unconstitutional. Oh, so unconstitutional na. Oh, pero ito, sige. Hindi ako magtatanong. I'll answer your question. Ito yung Sure. ito kasi yung sinasabi mo na naman. May conflict na naman kasi doon sa nagki-create kayo ng conflict doon sa mga lugar na walang conflict. Okay? Kaya nga yung Supreme Court sinabi niya na kapag nangyari yung mga ganyan na pagkakataon, matitrigger yung one-year bar rule. Do you understand now? So parang ganito lang, no? If you are setting up rules, parang meron naglalaro kayo, mga bata kayo, naglalaro kayo, okay? Tapos yung kunwari ang laro nyo tumbang preso, 'di ba? Tapos unang-una yung rule, sabing ganyan, foul kapag hinarangan mo ng paa mo yung lata. Sabi niya, 'di ba? Sige, bawal 'yon, sabi niya. Tapos mamaya ang ginawa ng tao, tinapakan niya yung lata. Do syempre, papaluin mo, titirahin mo ng titirahin, hindi matutumba yung lata. Tapos ngayon sinabi, okay ngayon, pati pagtapak sa lata, bawal na rin. Bakit? Because that is the evil that you are seeking to avoid also. Unfairness. Ganon ang ginawa ng Supreme Court. To avoid unfairness, nagdagdag sila ng isa pang pagkakataon para matrigger yung one-year bar rule. Gets? We're beyond Sorry, 6 medyo minutes hindi ko maintindihan yung hindi ko ma-directly correlate yan dun sa pinag-uusapan natin. I kind of see what you're saying, pero Okay, sige. maybe Siguro, a better example. I'll explain to you. You need further explanation? No, maybe let me try. Let me try to see kung Okay, mas okay sige. ba to. Yung narinig mo naman yung sinabi kong argumento, 'di ba, na parang sinabi mo nga sa isang tao, let's say attorney, may utang ako sa yung pera, usapan natin, you pay me back in 10 days, right? Tapos you had the money na pala on the third day, pero you were able to pay me on the 10th day. Okay. Nilabag mo ba yung usapan natin? Okay. Ito kasi, mali kasi. So yun, try to answer that. Nilabag mo ba? Hindi ko linabag. Pero mali kasi yung Okay. analogy mo. Meron bang inaction? Marites ka pala Marites ka pala, Kristan What do you mean in action? Inaction, meron, 'di ba kasi ang argumento na binibigay natin dito ay sinasabi mo na may inaction na ginawa ang Kongreso by not taking up the three impeachment complaints. So dahil nga ang point ko naman is wala pang inaction kasi hindi nga umabot ng hindi lumampas ng 10 session days. So same with this argument of the money owed. Kung basta binayaran mo ko on the 10th day, wala kang ginawang inaction. Yun yung punto ko lang. Kasi nabayaran pa naman ako Kung lumampas ka sa 10 session days, then may problema tayo. Then I will say, nilabag mo yung Constitution. Yun lang yung point ko. Mali kasi rin. sorry about that. Tapos na yung ano mo, so the next one will be si Attorney Libayan. Just giving you guys a heads up. Sagutin ko lang ito. Yes, please. Mali kasi rin yung point of view nyo. Unang-una, ang Supreme Court dito, no, yung point of view niya, nagbabawal siya sa bagay na bawal gawin. Okay? Yung sa inyo, yung analogy nyo, no, yung pinagbabawalan nyo o sinasabi o yung action na gagawin ng tao na pagbabayad, hindi yun bawal. Kaya mali yung punto de vista nyo. Bawal ba siyang magbayad on the first day? Bawal ba siyang magbayad on the second day, on the 30th day? Hindi bawal yon. Ngayon, bawal ba ang multiple complaints o many complaints within a year? Bawal. So, hindi tama yung analogy na ginagamit nyo. Kasi nga, anytime magbabayad ako,
bawal. Pero anytime mag-file ako ng impeachment complaint, bawal. Di ba? Yun ang mali doon. Okay. All right. Shin, can I respond or move on na tayo? Okay, well, we only have 45 minutes left. I mean 15 minutes left. We've been on that 45-minute mark It's okay. na, pero We can, if you want, extend a if you little bit want kasi to we started actually late. answer, Okay lang naman I'm sa akin completely fine with if that. Yeah. yung moderator okay. na lang. Sige. Basta I'm fine. Yung moderator, you're sorry. fine. Sige. You guys are fine. You guys are okay. So go ahead, Mr. Tan, if you want to answer. Okay. So, yung tanong, yung binanggit mo na attorney, sabi mo na ang bawal ay yung pagfa-file ng 3 impeachment complaint. Tama ba pagkaintindi ko? Hindi. Ang bawal yung ma-violate yung 1 year per impeachment proceedings. Okay. Yung 1 year bar Okay. rule. So, tama. Bawal nga yun so, hindi bawal yung mag-file ng 3. Ang sinasabi mo lang, bawal na 3 ang ma-initiate in terms of impeachment proceedings. Agree tayo doon? No. Bawal nga. Kasi nga, Oh, we don't agree with that. No, I don't agree with you there. Kasi pag initiate, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, it's not initiation that was the issue here. The issue was inaction, then adjournment Right. of the Congress. Right. Okay, that's why I brought up the issue of inaction. And then because nga ang pinag-uusapan natin is inaction at ano bang definition ng inaction. Kung nakalagay sa ating konstitusyon na meron kang 10 araw para i-endorso to take it on the order of business tapos i-refer mo sa Committee on Justice after the 10 session days, basta nagawa mo yon, edi walang nilabag na batas. Yun lang naman ang punto, hindi nalabag yung konstitusyon. Yun. Mali rin kasi yung pinaglalagyan nyo nung inaction eh. Inaction was actually, ultimately, walang nangyari doon sa 3 impeachment complaints na yon. It was merely archived. Yes. So yun, Why was kasi it archived? ibig sabihin nito, parang ako, naglalakad ako, di ba? Tapos eventually tumigil ako. May inaction ba on my part? Although initially, naglalakad ako. I was moving, then eventually, I had an inaction. Inaction pa rin. Okay. Okay. Diba? But in this case, siguro if it's okay, let me ask, why do you think the 3 impeachment complaints were archived? Well, tulad nga ng sinabi ko, the 3 impeachment complaints were archived. I don't know. That's the syempre that's the wisdom of the House of Representatives na I cannot dwell on that one. Pero ang alam ko yung reasoning ng Supreme Court kasi nga sila yung final arbiter of constitutionality of matters. Yes. Okay. So I don't mind. We can talk about the idea that the Supreme Court is the final arbiter of constitutional matters, right? But the Constitution is still ganito na lang above. para tumuloy na tayo diyan kasi turn ko na nakikita ko na si Yeah, I think moderator it's- parang yeah, kasi I think ano baka sabihin Ay, niya hindi sige, ako marunong ng moderator, moderator sabi niya ang bait-bait ko. Kaya hindi kanina pa ako malapit na kayo magsabong, nararamdaman ko na kayo dalawa eh. So, ako na magtatanong. Yeah. Let's go Okay. to that point. Okay, Yeah, the let's start with you, the Supreme Court Attorney Libayan, being the final arbiter 5 of minutes, sorry. constitutional Yep. matters. Can you explain that to me? That they're the final interpreter of the Constitution, but they only can do that if there's grave abuse of discretion. Okay. Oh, okay. Because you're so, the so ibig co-equal sabihin, branch of okay, government. wait. So ibig sabihin, sinabi mo they can only do that if there is grave abuse of discretion. Ibig sabihin ba dito Yes. walang grave abuse of discretion? Wala. Wala. Kasi grave abuse of discretion means that you violated the Constitution that you swore to. And did they violate that Constitution? No. They followed it to the letter. And Okay. even when we talk, lumalabas naman dito na obvious na sinundan nila yung Constitution. Okay, so obvious na sinundan nila yung Constitution. Yes. Yung pag-trigger ba ng 1-year bar rule, hindi ba violation ng Constitution yon? Hindi naman na-trigger kasi isa lang ang Hindi. impeachment proceeding na Hindi, yung na-initiate. tanong ko nga, yes or no? If the No. 1-year bar rule was triggered, is it a violation No. of the Constitution? No. It wasn't triggered. Yun ang tanong mo, di ba? So no, kapag it may wasn't. violation of due process of law, is it a violation of the Constitution? Absolutely. Absolutely. Pero yung Absolutely. 1-year bar, pag na-trigger yon, hindi yun violation ng Constitution. Is that your final answer? I'm sorry? Pag ano? Pag na-trigger, yung 1-year bar rule,
tungkol sa Pag impeachment. na-trigger. Yes, pag Pag na-trigger na-trigger, yun, of course, it's a violation. it's a violation, di ba? Now, Pag who will na-trigger. decide on that? Well, the thing is, it wasn't No, my violated question because is who will according to the decide on that? No, no, attorney, according to the Constitution, one impeachment proceeding initiated per year, and there was Kaya only nga, one. wag muna tayo So, dyan. ano na violate? May question. That's May black and question. white yun eh. Hindi, ang question ko sa'yo, sino ang gentlemen, black and white mag-decide yun, attorney. kung merong na-violate? Siyempre, be Kung responsive meron, naman. kung- I'm yes, being kasi kung may responsive to na-violate, your tama ka. questions. Be responsive to my questions. Tama ka. I'll also. answer. Di ba? Sure. I'll answer the who question. will decide if Ah. there was a violation Yes. of the Constitution? Yes. Pag na-violate, yes, the Supreme Court does. The Supreme Court does. Absolutely. May kapangyarihan ba na mag-decide si Romualdez tungkol sa violation ng Constitution? Wala. Si Cristan, meron ba? Wala. Si Llamas, meron ba? Wala. Si Atty. Libayan, meron ba? Wala. Okay. So, ngayon, So, meron pa ako. go ahead if you want. Okay. Dito naman tayo ngayon. 3 more minutes. Okay. Where do you draw the line between criticisms, okay, and destroying the reputation of the Supreme Court? I don't know where to draw that line, to be honest with you. Kasi I believe that the Constitution affords us freedom of expression and freedom of speech. And para sa akin, may karapatan tayong lahat mag-criticize. Again, kung ano yung line na yun, unless it's stated in the Constitution, the actual line, I don't think it's a hard line. I think it could be a gray area that could be left to interpretation. Okay, so, well, doon din yung problema ko. You don't know actually where to draw the line. So, I will Would ask you like you to tell me specific where to draw the questions. line? Okay. Yeah, sabi mo, hindi mo alam eh. So, I'll ask you specific questions na lang. Okay? Sure. If you Sure. attack the Supreme Court as an institution, is that freedom of speech? Yes. Yes. If you attack the individual justices being appointees of Duterte, is that freedom of expression? What do you mean by attack them being appointees of Duterte? Well, in any manner. Parang Like, give me an example of how so an attack... sasabihin niya, kaya ganyan yung decision nila kasi appointee ni Duterte Okay. yan. Okay. Kaya ganyan ang decision din appointing ni Duterte. The question is that an attack? Yeah. Or mas maganda yung tanong, is that freedom of expression? Yes. That's freedom of expression. Pag sinabi mo Absolutely. puta ng Supreme Court, Opinion mo yun eh. opinion mo yon. Opinion Okay. mo yun eh. Wala naman nagsabi na hindi... bawal ba magkaroon ng opinion? I mean, Hindi do we live in an na. authoritarian Hindi na. regime? I mean, baka back then we did, but now we don't. So, So, hindi naman bawal bakit magkaroon ng bawal opinion. magsabi Pero, ng ganun? ito. Sige. Ito. If you I attack mean, bawal ba? I don't know. Bawal ba? hindi naman bawal magkaroon ng opinion. Oh, exactly. For So, sure. For sure. Okay, dito tayo. Kalma guys. Dito tayo. Let's cut Kung- the analogies here. Ako na ba? Focus on that topic. Okay. Oo nga eh. Dire-dire Yeah, you only got like 10 seconds left. Attorney Libayan, it's gonna be Kristan's turn. Oh, sige, It's gonna be sige. Kristan's Ito. interpretation. So, If you attack the Supreme Court decision, is that freedom of expression? Yes. Okay. Now let's draw the line. Okay? Now, in the Supreme Court decision, are we talking about the Supreme Court itself? No. No, correct. In the Supreme Court decision, are we talking about the individual justices? No. No, di ba? Ngayon, we can talk about the Supreme Court decision, correct? Yes. So, for us to have an actual discourse here that is maayos at within the bounds of the freedom of expression, we should not attack the Supreme Court as an institution kasi nga, hindi naman yun yung issue at number two, the individual justices because that is not an issue even if it is an opinion. Kasi nga, ito, sasabihin ko sa inyo and for the people who are also listening, di ba? Pag ikaw, tayong dalawa, nag-uusap tayo, may opinion akong masama sa'yo. Di ba? May opinion akong masama sa'yo. Yep. Sa tingin mo ba, lalabag ako sa freedom of expression ko o pwede ako makasuhan ng libel?
Depende kung ano yung sinabi mo, kung libelous o hindi. Pero you can attack. For example, attorney, I mean, I watched your video. Tinawag mo kong bobo, syunga. Yeah. Ano mo sinabi? Oh. Could that be libelous? Depends. But, you know, for me, I've always believed that we both have the freedom to express ourselves, and I'm okay with it. I'm really okay na ginawa mo yun. That's why I didn't mind going on a debate with you, because para sa akin, that is your right as a citizen to express your thoughts on me. Kung naniniwala ka na ganoon ako, I'm okay with it. And that is fundamental to basic human rights. Yeah, and pero the ito Constitution. ang sasabihin ko sa iyo. I called you bobo and chunga in relation to what you were saying. And not because of you as a person. Then, yeah, if Bobo, sige, ikaw, I like maniniwala what ka you ba said. sa akin? Okay. No. Okay, sandali, listen to me. Kasi ako naman yung, it's my turn, di ba? Okay. Oh, pag sinabi kong bobo ka sa batas, will you disagree with me? Yes. Oh, So, tapos okay. ang usapan. Can I Okay, you rebut. So, hindi mo Yeah, sinabi last, kasing... last one. Yeah, go for it. Okay. Yeah. Ito na lang. Hindi mo kasi sinabi na bobo ako sa batas eh. Sinabi mo bobo ako. Well, ano So, ba pinag-uusapan so natin? that's Yung exactly video mo. Yeah, sure. Because Do I sinabi have mo any? kasi, Well, No, alam no, ko ba no. kung magaling kang magluto? Alam ko ba kung magaling No, ka sa math? Tama. Wala akong idea hindi doon. mo alam. Kaya Pero nga, alam ko ang point- na bobo ka sa Yes. batas. Ne, That's it. attorney. Ano lang, sa akin simple. Narinig Sinabi mo ko si kasi Kristan. that you're just saying bobo yung sinabi ko, hindi ako. Yun ang sinabi, di ba? Correct. Pero if you watch your video, sinabi mo, syunga ka, Yes. bobo ka. Yes. Yun. So, you contradicted yourself I'm because not you said na hindi contradicting mo sinabi myself. yun. Sinabi mo na bobo yung sinabi ko, pero ngayon, yun ang sinabi mo ngayon. Pero in reality, sinabi mo, ako yung bobo. Ano ba ang And what I'm basis saying ko? is, Okay. Okay. Ano ba ang and- basis ko kung bakit Je- kita sinabing bobo? Math ba? Hindi. Ang Hindi, di ba? ang point ko Crypto lang ba? is, Crypto ba? Hindi. Gentlemen, Pwede natin pag-usapan yung crypto. please. Both of you guys are actually spending more time on ad hominems right now. We're not on the Yes. topic anymore. So could we Okay. please try to get Sorry, back on the what? topic? Sorry for that, for intervening. I know you guys are having fun, but I think we're going far from the topic. Mr. Tan, you have 5 minutes. I guess you can, just to let you guys know, we're almost close on our mark. So if you guys want Okay. to extend, just let us know. All right, Okay. Okay, Mr. I Tan, guess go ahead. we can tackle one more Na, topic. I guys, guess kasi ano eh. I think we've tackled if you- naman most of it na eh. So, We've Okay, so tackled- if you want, Gusto you want to mangyari start with the yan, new topic right Tristan. now, Mr. Tan, or should we know? I don't know kasi we talked about already the 1-year bar rule. We talked about due process. We talked about inaction. We talked about initiated, what it means. I think we've tackled all of it. I'm okay if attorney, if you want to make other points, you can. I'd be more than happy to answer. Siguro kasi we can do it as a wrap up na lang siguro, or maybe final arguments. Okay, sige, Yeah, ito na lang I think, siguro ano, pag-uli natin yung pag-usapan. Yes. Okay. Okay. Can anybody choose to defy the Supreme Court ruling? For example, the House of Representatives or the Senate. Pwede ba? Because of their nature, because of their nature Yeah. being sabi mo Yes. nga, 'di ba, na they Yes. they are they have the exclusive power to try and Initiate, decide, initiate, ganon. Ngayon, itong particular na desisyon na ito, meron ba silang kapangyarihan para hindi sundin yan? Pag ano yung basis? Yeah, honestly, that's a tough question because this is what is happening right now is nagkakaroon tayo ng possible constitutional crisis. Kasi nga, may punto ang Kongreso, may punto ang Senado, may punto din ang Supreme Court. And ngayon, ang nangyayari dito is it's a question of what do you believe happened. And in my case, the way I see it, what happened is nagkaroon nga ng judicial overreach. And kasi wala nga grave abuse of discretion. Yun yung bottom line eh. Walang grave abuse of discretion. If merong grave abuse of discretion that was defended properly and logically explained, then fine. But ako hindi ko nakita yung reason na binigay ng Supreme Court. Binasa ko tong 97 pages. I'm sure you did too, attorney. And honestly, I did not understand and see where the grave abuse of discretion happened according to the explanation. What I saw happen was na pinalitan nila yung mga iba't ibang interpretation to suit their judgment or their decision. So in that case, can the Senate or the Congress
disregard the ruling. The way I see it, they can. It will cause a constitutional crisis, and it is within their right to do so. It is written in the Constitution because nga it's arguable kung may nagkaroon ng grave abuse of discretion or wala. So, okay. Narinig ko na naman kasi yung I believe eh. Yun kasi ang problema eh. Sometimes, Oh, of course, Then change it. Forget I believe. anong That's what I ipapalit read. mo doon? Yun ang I nabasa know. ko. So, ano na Sure, lang, ito why not? kasi, okay, sabi mo, they can defy it. Di ba? They can defy it. I said it's arguable. It's arguable. Okay. Yes. So ngayon, yung sinasabi mo na explanation mo, meron ka bang legal basis dyan? Yes, actually, it's in the Constitution. Anong sabi? Hindi, yung defiance sa defiance nasa constitution ba Hindi na defiance, you can hindi defy defiance. the Supreme Court decisions ganon when it forms part No, of the law of the land? Accountability of Officers, Section 11. Article 11, yun lang. So, hindi. Nasa Section 11 yung pwedeng i-defy The yung, House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all Ang cases of tanong ko impeachment. kasi yung kasi di ba ang tanong ko nung umpisa, yung pwede ba nilang i-defy yung Supreme Court decision? Sabi mo, oo. Sabi ko, ano yung basis mo? Yeah. Ano yung basis Okay, mo? because they have the power to initiate all cases of impeachment according to the Constitution, and they have internal rules that has to be respected by the co-equal branch of government, which is the judicial body, 'di ba? Co-equal 'yan eh. So, ang nangyari dito kasi by the Supreme Court making a ruling where there was no grave abuse of discretion, na they did a judicial overreach. Kaya in reality, if you think about it, because of that, that's why I'm saying it's arguable, kasi kung nagkaroon ng judicial overreach, then hindi kailangan sundan yan ng Kongreso. And it's happened in previous impeachments. Okay, sige. So kung ganito, sinabi mo nga, 'di ba, na magtatanong muna ulit ako sa iyo. Sino ba ang magsasabi na unconstitutional lang isang bagay? Kung Supreme Court? Supreme Court, okay. So sinabi ng Supreme Court na unconstitutional 'yan. So ibig mo bang sabihin, the House of Representatives and the Senate can defy the Constitution? They cannot defy the Constitution, but the Okay, Supreme dun Court na, is not the dun. Constitution. They are merely interpreting the Constitution, and in this case nga, nagkaroon sila ng pagkakamali at overreach when it comes to their interpretation, because lumalabas dito is parang nagkaroon nga ng amendments to the Constitution, especially with the pages on due process. Nagulat ako na sinasabi nila kailangan Sige. may evidence kasama sa impeachment complaint. Wala naman nakalagay sa section sa Article 11 yan eh. Ano bang sinasabi mong evidence kasi na part of due process? Na sinabi ng Supreme Court na irony, this is the irony. Pag tinignan mo yung kanilang ruling inaamin nila na hindi nakalagay sa Constitution sa Article 11 na kailangan maglagay ng ebidensya kasama sa impeachment complaint. Inaamin nila yun na hindi kailangan. Hindi, pero And then okay, they sige. Then they contradicted themselves after saying that, by saying naman na, pero sinasabi namin na ilagay nyo dapat yung evidence. Kailangan bigyan ng due process. Pero hindi na nakalagay. So that's Hindi, yun what I nga mean yung by punto kasi doon. they're making additional requirements that weren't there. You're stuck with the section that you've been reading from the very beginning. No, because Hindi we're yun. Our constitution is not only section yung section na binabasa mo. Sorry, I did not Article 11. memorize I did not memorize yung citation mo. Okay? It's not limited to that. Kaya nga, ano ba ang sinabi ng Supreme Court? Unconstitutional ba because of violation of that? O unconstitutional because of lack of due process and inaction and dismissal and adjournment of the Congress. 'Di ba? Yun naman ang sinabi nilang unconstitutional eh. Yes. Hindi naman yung binabanggit nyo lagi at paulit-ulit kayo dyan sa Section 3 na yan, Article 11, Section, tama ba? Section 3. Yan kayo paulit-ulit na bumabalik. Pero hindi naman yan yung dahilan ng Supreme Court kung bakit nila dineclare na unconstitutional yung impeachment kay VP Sara Duterte. Pero attorney, the whole discussion we have here is the impeachment. Yes. The impeachment is covered completely
by Article 11. Yes. So we have to look at Article 11 and include that as a major part of our discussion because ando doon nakalagay lahat ng rules na kailangan sundan. Lahat. Sinundan ba? Ang tanong lang, sinundan ba o hindi? Kung sinundan, walang grave abuse, lahat nagawa according to the Constitution. Yun lang naman eh. Hindi So, yan. Mali kasi yung ginagawa nyo eh. Even you guys, Bakit? you were not there. Kaya nga, we have Ba- to argue in relation to the decision. Prove to the Siya, people yes, that I agree. the decision is wrong. Hindi ko But the pupunta kayo decision doon is sa based iba-ibang on the proseso. Wait, 1 minute please. sorry. Hindi yung My apologies. pumupunta-punta Give kayo a doon moment, sa yes. iba-ibang parte ng impeachment proceeding tapos doon kayo magninitpicking. Hindi. Because may grounding ang Supreme Court doon sa kanilang desisyon. And let's talk about that. You challenge that. Sure. Yun yung mga dapat Okay. nyong bigyan ng pansin. Hindi yung gumagawa kayo ng sarili-sarili yung issue. Like for example, may initiation ba? O wala namang initiation, pumasok yung 1/3. The Supreme Court did not make that as an issue. It was part of the explanation. But the main issues are actually doon sa dulo. Kahit basahin mo lang yung dulo, makikita mo na doon eh kung bakit siya naging unconstitutional. Lack of due process, tapos inaction, tapos nagkaroon ng adjournment. That's it. Okay. Yeah, so I like that. You broke it down into 2 points: inaction and lack of due process. So again, I don't know, Shin, if you agree or not, but we're going around in circles with the inaction and lack of due process because sa inaction, sinabi ko nga na according to the Constitution, and even they admit it, na hindi nga lumampas ng 10 session days. So, walang inaction nangyari kasi kailangan nga ma-archive yan dahil nga may pumasa ng 4th impeachment complaint. Kung hindi nakakuha ng 1/3 signatories yung 4th impeachment complaint, tapos in-archive nila yung 3, yan, ngayon may inaction. Well, kayo Yun. ang nag-iimbento eh. Hindi yung Hindi invento yun. Ala, Yun Hold yung on. nakalagay. Let Attorney Libayan explain himself. Since Okay, you sorry, did go ahead. mention those Bakit two things, invento? let Sige, go. Attorney Libayan say what he has to say. Kasi nga, ang Sorry. ginagawa nyo, no, nag-iimbento kayo ng mga bagay na dapat ginawa ng Supreme Court. Dapat Supreme Court, ganito yung ginawa mo. Dapat ganito yung ginawa mo. Hindi nyo ina-argue in relation to how the Supreme Court actually decided on the case. Nag-i-strawman kayo. Parang yung sinasabi mo na, Hindi. 10 days. Bumalik naman tayo dyan. May issue ba tungkol sa 10 days? Sinabi mo na noong Wala. umpisa, wala. So why Wala, do we kasi keep nga, coming back to the 10 days? and Because the you 10 said days? inaction eh. Because the inaction is still referring to the 10 days and No. hindi daw ni-refer sa Committee on Justice. Yun ang sinasabi nilang inaction. Hindi specific na sinabi ng Supreme Court na hindi refer ganun. Sinabi niya in action because ultimately it was archived. Pag na-archive ba ang isang kaso, gagalaw ba ito? Yes Hindi. or no? Hindi. May No. in action ba Right. o wala? Wala. Dahil may 4th impeachment complaint na ta-transmit sa Senado. Yung fourth Tama ba mali? impeachment, sorry, Tama ba yun, mali? sandali. Yung fourth impeachment complaint, kasali ba yung doon sa fourth impeachment complaint yung naunang 3 impeachment complaint? Hindi ko alam. Maybe not. Hindi mo alam. Ngayon, gumalaw. Does it matter? Okay, Wala. syempre, it Does it matters. matter? Gumalaw ba yung fourth impeachment complaint? Yes. Gumalaw ba Na-transmit yung sa Senado? 3 impeachment complaint na na-archive? Hindi. Dahil pag Tapos- gumalaw yun, labag yan sa konstitusyon. Tapos, di ba? Kasi nga, Tama, di ba? kayo ang mali. Kasi kayo ang gumagawa Ay, ng mali. sarili nyong interpretasyon, hindi kayo abogado, daig nyo pa yung Hindi interpretasyon 13-0. yun eh. Tapos, Nasa hindi, ganito Constitution dapat yun yung eh. decision. What's your Teka, thesis? guys. Yeah. Hold on. Okay, Okay. so ang ano dito is like, okay, we already hit the 1 hour mark. I think we're all Okay. just battling the integrity of kung sinong attorney o hindi dito. Okay. So, I guess I think we should actually, we're just like you said, we're already going in circles, and Yep. as far as Yeah, like your let's points, go. everybody already said their points. Ang masasabi ko na lang is like, I guess we can actually go for the closing here. Yeah. Attorney Libayan, since we're a guest here, I'll have you start, and then we'll have the Okay. host actually, do the last one. Attorney Libayan. Yan. Thank Take it away. you, Chris. Salamat sa Awat na guys. pagpatol doon sa aking paanyaya. And like I said, no, well, the people who know me naman, issue hindi tao. Mahirap talaga And, yung mga tinawag may kitang sarili bobo. talaga silang may sarili talagang yung mga mga kaliwa katulad nito ni Kristan na
solid kakamping or solid dilawan to eh. Talagang may sarili silang paninindigan mga kababayan. Kahit anong paliwanag ni Attorney Libayan, ayaw talaga niyang makinig. Bobo ka talaga sa batas. Okay? I'm sorry to say that, pero totoo. Pag sasabihin mo sa akin na bobo ako kunwari sa isang bagay na hindi ko alam, I will not be offended. Well, aaminin ko na bobo ako sa math. And I tell that to everyone. And I don't get offended. Kahit kung sinasabi kong bobo ka sa lahat ng bagay, well, nakita naman natin yung live stream. 'Di ba? Nakita naman natin kung ano yung topic. Speaking of topic, yun kasi dapat ang gawin natin kapag tayo ay nakikipagdiskurso. Okay? If we will talk about the Supreme Court decision, let's talk about the Supreme Court decision and let's attack the Supreme Court decision. Sa lahat ho na nanonood, ito lang yung gusto kong sabihin ho sa inyo. No? Parang awa nyo na. Okay? Let's not resort naman to besmirching the reputation of institutions dahil hindi natin gusto kung ano yung ginawa nila. You are free to comment. You are free to criticize. Pwede kang tumawag ng bobo as long as it is in line with what you are doing. Pero kapag if it's out of the line, hindi naman na pwede. Kasi nga, yung bobo na yan, hindi naman talaga yan totally insulto. Okay? May insulto lang yung bobo. Anyway, sorry. Chris, I'm sorry. Oh, ano na Okay. lang. Okay, Mr. Ano Tan, ba? take it away. Yun lang. I think Yun I lang. got my point across. Yan. Okay. Thank you Sorry very kung much, na-offend ka, Mr. Tan. Pero, ano, Okay, so unang-una Attorney Bayan, salamat talaga na nagkakilala din tayo at nagkaroon tayo ng magandang diskurso ngayong gabing to at hindi ako na-offend like I told you sa pagtawag mo sa akin at mga sinabi mo. Natawa nga ako actually kaya tinanggap ko yung hamon mo. Kasi kung tingin ko sa isang tao na ganun ka babaw yung pagdiskurso, hindi ako pumayag makipagdebate kasi alam ko na kaya natin makipag-usap at mag-usap ng iba't ibang panig at ibang paniniwala at kaya pa rin natin makapag-usap at yun ang nagugustuhan ko sa mga ganitong klaseng debate. Na kahit na hindi tayo magkakasundo, we can agree to disagree. Yeah, walang And personalan. that is the beauty of a democracy. I I am still I'm sure that we will still have our crotchul paths and you will have points that you will disagree with me and I will have points I'll disagree with you and maybe we'll do this again. It's for me ang nanalo dito ngayong gabi ay ang taong bayan. Whether you support Duterte or BBM or Pink, it doesn't matter. Nanalo ang taong bayan kasi napakinggan natin yung dalawang sides ng usapan na to at kayo ang magdedesisyon kung anong punto o anong panig ang paniniwalaan nyo. Yun lang yun. So salamat attorney, salamat Shin, appreciate ko Thank yung oras yung dalawa. And attorney, kung gusto mo pwede mag-debate on Bitcoin, I would love to debate that because I know you have very strong views on it. Yeah. And nakita ko kasi binanggit sa comments na, yun, attorney, at usap kayo ni Chris about Bitcoin. May mga galit sa akin daw kasi Bitcoin guru ako. So if you want, we can do that again. Pero tanong and ko, with the Bitcoin guru ka moderator. ba talaga? Para alam ko naman kung sino I'm ang not. kalaban ko. They call it, sila nagtatawag sa akin na Bitcoin Okay. guru. I'm not. Nakita ko lang So yung wait, so Bitcoin. you're not a Bitcoin guru? No, It's I'm not. just No, something happens no. that somebody told you that. People are just saying that. But I see naintindihan ko yung Bitcoin. I put my money where my mouth is. And I love talking to people about it, especially people that disagree kasi maganda makita yung punto ng tao na hindi pa naintindihan kung ano yung teknolohiya na yun. Yun lang yun. But anyway, going back to the ending, thank you so much, Shin. I appreciate your moderation. Malaking Thank you. tulong I yun. tried. And attorney, thank you na pareho tayong medyo, kahit tumataas yung usapan, na kaya natin ibalik pa rin at naging maayos yung usapan natin. Ay, ngayong hindi gabi. ako Salamat sa nakapag-thank mga kay viewers Shin. din natin. Shin, thank you. Pasensya ka na. Kami yung magulo, hindi ikaw. Hindi, ayos lang. Sanay na Yes, ako. okay. So, sorry. Ayun guys, so natapos na yung debate, kayo na lang yung magdesisyon kung sino yung panalo at kita naman kung sino yung talagang kita naman natin kung sino yung mas magaling mga kababayan. Talagang may mas alam talaga ang mga abogado mga kababayan kaya mahirap kalabanin yung mga abogado
So, yun lamang po. Mag-comment kayo mga kababayan, mag-subscribe at mag-like at mag-share na din ng video natin. So, yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Bye-bye.